Hello po mga kababayan at kaibigan. Kamusta naman po kayo dyan? Eto po tayo. Nag-aantay na naman ng ating mga pasahero. Nakatambay dito sa labas ng eskwelahan. Naantay natin yung ating bunsong anak. Nakikita nyo yan? O yan yung pangalan ng school. So habang nag-aantay tayo po ay magbibigay komento lamang sa nagaganap sa ating bansa, no? Lalong-lalo na yung mga usapin ngayon na mainit ang West Philippine Sea, yung kaganapan kay Quiboloy Tevez, parehong mga men on the run. At yung isang mayor ng Davao City ngayon na walang ibang paraan para masugpo niya ang illegal na droga sa kanyang bayan, ay ginaya niya ang ginawa ng kanyang ama. I will kill you. Quote po yun, quote. Kasi yan po yung sinabi sa balita. Makita niya sa ating previous vlog, no? Hindi po ko nagsabi nun, binanggit ko lang, no? So dun sa kanyang war on drugs, so far within 24 hours, 7 na ang bumulagta. Ayun, ganun po kadali kumitil ng buhay. Wala nang due process na ipupunta mo sa korte at ang korte ang magde-decide kung guilty or not. Suspect pa lang yan, sinabing nanlaban, sinabing ng ganito, pero wala naman silang mapakitang ebidensya na ganun nga ang ginawa nung suspect. Oh, so therefore, extrajudicial killing. Ayaw nilang gawin yung ginagawa ng pamamaraan ng gobyernong Marcos, paano sugpuin ang illegal na droga at yung mga nahuhuling mga sangkot sa distribution ng illegal na droga. So, doon ba sa 7? Yan ba ay mga big time drug lords? Tulad nung nangyari sa tatay niya na wala namang naitumba na big time drug lords, di ba? Ang sabi lang niya nung batang Duterte na mayor ng Davao, pasensya ta, no, pasensyahan daw. So ganun lang po. So pasensya rin pag sakaling ikaw ay makasuhan din diyan sa ginagawa mong war on drugs mo. Pasensya ta. Di ba? Wala siyang ibang pamamaraan kundi gayahin, kopyahin yung programa ng kanyang ama na naglagay sa alanganin sa kanyang ama at sa mga kasamahan nito na mademanda sa International Criminal Court. Isa kang kahihiyan. Wala kang fresh ideas. Ayaw mong sundin, no? Ayaw mong gayahin na lang sana para wala kang problema sa Commission on Human Rights, no? Hindi ka maalagay sa alanganin. Gayahin mo yung programa ng Pangulo tulad ng BIDA, ng DILG, pero sa sobrang tanga mo, ayun, kinopya mo, copycat ka, copycat, no? O yan, sige, tignan na lang natin, ilan pang mga kababayan nating Pilipino ang bubulagta dahil sa war on drugs ni, yan, yung mayor ng Davao City. Okay? Ngayon, isama na rin natin dito, mga kababayan, yung pagiging kawalan ng statement ng inyong napakagaling future president, DepEd Secretary, co-vice chair ng NTF-ELCAC na walang iba kundi si Sara Tamilmil Duterte. No? Wala po tayong maririnig sa kanya about her statement, no, na kanyang kinukondena yung marahas na aksyon ng mga Chekwa against our RORE mission. Bakit? Kasi marahas din siya di ba? Tingnan nyo na lang yung kanyang pambubugbog. Marahas siya. Kaya birds of the same feather sila ng inchik. Kaya hindi kayo makakarinig ng pagkondena sa pagiging marahas ng inchik. Kasi
Kasi baka balikan din siya ng mga inchik. Bakit ikaw nang bubuntal? Di marahas ka din. O diba? So ayaw niyang mabalikan siya ng ganun. Pero what does it tells you, mga kababayan? Ikaw ang Vice President. Ikaw ang DepEd. O tulad po ng sinabi ng kaibigan natin, habang kami nag-uusap kanina, sabi niya, dapat isa ka na katuwang ng presidente na magpalaganap ng information drive sa ating mga kababayan. Since you are the DepEd Secretary, ipangalat mo. Gumawa ka ng mga pamphlet, information about sa atin ng West Philippine Sea. Sa ganung paraan, matutulungan mo ang presidente, ang Administrating Marcos na talagang ipaalam sa lahat ng Pilipino na tayo ay Pilipino, atin ang West Philippine Sea. Pero wala eh. Wala. Inaction. Kawalan ng parang pagtulong. No? Unhelpful, inaction. Wala siyang masabi, pero pagdating sa pagkondena sa mga senador, sa congressman, sa usisa kay Quiboloy, ayun, may statement siya. Sinasaklawan ang freedom of the media. Sinasaklawan ang karapatan ni Quiboloy. Paano po yung mga karapatan nung binomba nung water cannon ng mga inchik? O baka naman, ang totoong amo mo ay mga inchik. Nagtatanong lang, VP Sara Duterte. Nagtatanong lang, DepEd Secretary Sara Duterte. Nagtatanong lang naman ako, co-vice chair ng NTF-ELCAC, Sara Duterte. Ano ba talaga ang posisyon mo? No? Pero paulit-ulit na sinasabi nila, hindi po siya ang presidente, kaya wala siyang masasabi dyan. Really? Bakit si Grace po? Bakit yung ilang mga senador? Bakit yung ilang congressman? May sinasabi nila, si Grace po nga, sabi niya, tama na. Sobra na. Diba? Hindi siya presidente. Even though na tumakbo siya bilang presidente, hindi nga lang nanalo. Si Meg Subiri, nandun sa Switzerland o sa Sweden, nananawagan na yung mga ibang countries, manindigan kasama natin sa West Philippine Sea. Hindi siya presidente, Senate President lang. Diba? Pero yung Vice President nyo, parang hindi parte ng gabinete. Siya nga ang numero 1 parte ng gabinete sa bawat administrasyon. Diba? Tama, mali. Kaya tapos aasahan nyo pa na iluluklok sa 2028 election daw? Dahil siya ang malakas, siya ang magaling. Baka magaling magbenta sa China. Diba? Hinaantay natin siya. Magbigay siya ng statement. Pero no comment. Wala. Pero pagdating sa mga kaalyado niya, tulad nito, tulad niyan, ayun, mas protector ka pa yata ng mga kriminal. Ayun, yun naman pala. Tatanong lang. Ito, pinoprotektahan. Yung mga inchik na nang bully, pinoprotektahan. Mas protektado pala niya ang mga gumagawa ng mali. Ganun po ba? Nagtatanong laang. Diba? Sa magaling yung BP. O baka naman, hindi niya pa alam ang sasabihin niya. Ayaw niya makapagsalita ng masama sa mga amo niya na inchik. No? Ano ba yung huling-huli na sinabi niya sa mga inchik? Ayan, panoorin ninyo. Diba? 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄世良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。June 20, 中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 Gusto niyo pang dagdagan yan? Ano pa yung sinabi niya? Mami Peng, pasok! Mami Peng! Ayan! Pong Choyla,
Chididikong koila buchikek ek bobo chichang. Chidikong tong nang buchikek ek chidi wong choy chodokong kong loy chidang bobo chichang chidikong tong nang chiding chong yakang kong wop buchikek ek. O diba? Tugmang-tugmang inchik. Tapos sa 2028, iboboto nyo yung mga kaalyado nila sa 2025 na mga senador ay kawawa po ang Pangulong Bongbong Marcos. Malamang maglalagay na sila ng impeachment trial. O, bakit? Mga kaalyado ni Tamilmil, eto nga daw po mga kababayan, ipasok natin to. Yung dalawang bugok dyan, itong yung Boljak TV, saka si Harry Talakitok Roque, na sa June daw, sa June na daw, June na talaga, definitely, ilalabas daw yung pulboronic video, anak ng puta, bumalik na naman sila doon, no? Bumalik na naman sila, nag 360 degrees na, kasi wala, balik tayo doon, ganunin natin, no? Sabi December, January, ngayon June na. Bakit sa June pa? Bakit hindi na ngayon? Bakit nyo papatatagalin ng 2 buwan yung sinasabi nyong adik? Bakit patatagalin nyo pa yung misery namin na pinamumunuan kami ng adik? Bakit hindi na ngayon? Bakit nyo patatagalin yung sinasabi nyong smuggler na si F.L. Lisa? Bakit nyo pa kami pahihirapan? Bakit patuloy pa rin gagastusin yung pera ng taong bayan ng mga adik at smuggler? Bakit hindi pa ngayon? Di ba bakit? Kasi nag-aaral pa kayo ng artificial intelligence. Ito lang yan mga kababayan. In totality, ika nga ni DOJ-SEC, in totality of it, wala kayong kredibilidad. Wala na kayong mga prinsipyo. Kasi tumbabalentong kayo. Di sana kung totoong may original pulboronic video na ilabas nyo na yan. Tulad ng sinabi ng Panginoon ninyong Baal. Di ba sabi niya sa press con, kung totoo mang meron yan, nagamit na yan nung eleksyon, mga bugok. O bakit hindi nilabas ni Boljak TV yan nung siya ay biglang bumaliktad nung August of 2022, gago. Tapos sasabihin nyo, mag-resign na siya, bumaba na siya sa pwesto, o otherwise, i-impeach siya. Paano nyo i-impeach ang Pangulong Bongbong? Ano po yung mga sinabi ng mga political analyst? Kaalyado ni Pangulong Bongbong ang Kongreso. Ang mga dilaw, they better have PBBM than the Dutertes as the leader of the land. At ang clamor ng tao na sa PBBM, wala kayong hugot. Ang hugot nyo lang ay kayo-kayo. Kaya wag nyong gaguhin ang taong bayan. Pero may mga nauulol pa rin na naniniwala sa inyo, mga bugok kasi kayo. Kaya dito i-debunk natin kayo. Bakit June pa? Ngayon na! Ngayon na! Mga walang iya kayo. Ano yan? April Fools? Ang aga namang April Fools niyan. Boljak TV. No? Baka kayo ang ma-April Fools, mga bugok. O diba? Tama, mali ako mga kababayan. Bakit sa June or Hunyo pa? Ha? Para summer heat? Gunggong, dito lang may summer, tag-ulan dyan. Harry Roque. Dapat talaga dyan, yang si Harry Roque, may mag-file ng disbarment dyan eh. Ang kapal magkalat ng disinformation, yung Supreme Court. Baka naman, i-repriman nyo si Roque. Wala, he is a disgrace. Kumakampi, naniniwala sa walang kredibilidad na vlogger na nandyan sa LA. Wow! Diba? Wala ngang mapakitang ebidensya. Oh, nasaan? Bakit may June pa? Mahirap ba? Anong software ba ang gamit nyo sa AI? Ha? Ini-edit pa ba? Baka naman nag-hire pa kayo ng magaling na graphics designer. Diyan lang yung mga AI ng mga software, makaka-develop kaagad kayo ng pagmumukha ni Bongbong. O, di ba?
O ni Attorney Liza. O, ganon. O, yung mga kakampings nga pumapanig na kay PBBM kasi ayaw nila sa mga dutaing katulad ninyo. Oh, kakahiya naman kayo. No? Anong oras na ba mga kababayan? Baka ako'y late na. Hanggang dyan lang po, no? Marami pa tayong gagawing mga ganito habang tayo napaaga sa pagsundo sa bata, no? Habang tayo nagpapalipas ng oras dito, tayo'y mangsusuplak. Oh, ang magandang gawin yung dalawa kayong mga bugok kasama ka na Tamilmil, pumila kayo kay Glenn Chong, magpasampal kayo. Hindi ito ha, hindi ito. Itong palad, no? Itong palad kasi mas malakas ang impact. O yan po mga kababayan, kayo anong inyong masasabi, no? Pasensya na, pa-relax lang muna si Tokis. Bye bye, God bless.